Isang mapagpalang araw po, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga at dyan sa labas ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Okay po, bago ko mag-umpisa, maraming pasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking mga YouTube channel at yung aking video nga pala mga katis ay mayroon akong mga decoding and analyzing sa mga treasure, marker, signs and symbols. Yun yung mga marami ako dyan sa aking video. So, gusto niyo pong magpa-decode, pwede niyo ipadala sa Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung profile ko po doon, naka-shades po ako doon, naka-sunglasses po. Pero yun ang pipiliin niyo po. Naka-sunglasses po ako doon sa aking profile po sa FB page mga katiit. So, pwede niyo mo ipadala yung mga treasure signs, symbols, and markers for decoding and analyzing mga katiits. Okay po, ito po mga katiits ay ating pong usapan ngayon. Yung madalas po na operation po sa mga top mountains, sa mga high-rise mountain po sa ating bansa. So, madalas na po, napapansin po natin na may mga construction po, na may mga heavy equipments po ngayon na gumagawa po sa mga bulubundukin po natin, lalo na po ito sa mga matataas na lugar po mga tits. Ano ngayon mga tits yung inyo sa palagay? Ito ba ay projects na o anong klaseng ginagawa po nila at bakit nandyan sa mataas na lugar talaga sa tuktok ng bundok o lalo-lalo mga katiits dyan sa mga bundok po natin sa may bandang Rizal, bandang Quezon Province, Antipolo, dyan sa Luzon o dyan sa Mindanao, dyan sa Bukidnon, dyan mga ganyang mga lugar. At mayroon po kayo napapansin dyan na mga heavy equipments po na nag-ooperasyon po dyan sa lugar na sa ganyang taas, ganyang high-rise mountain. Ano pong klaseng projects po na nandyan. Posible kayo makates na ito'y tinatawag na nila na retrieval po ng mga big bunker deposit ng gold bar. Posible po. Posible po na ganun po kanilang pakay at sasabihin nila pwede silang gumagawa lamang po ng road. Alam naman po natin pag mga kalsada po ang ginagawa, sa mga lowland lang yan mga kasi sa mga baba lang po ng area po niyan. Pero kapag ang mga heavy equipments po ay nakikita nyo sa mga tuktok na po ng bundok at nandyan na po sa mga tataas na mga high-rise mountain ay even na po yung ginagawa po dyan. Mukhang nakapagtataka ng mga katiits. Pwede pong projects po yan ay madalas po mga ganyang matataas na lugar ay isang dam project mga katiits. So mukhang madalas mo naman po yata ngayon ang dam project sa ating lugar sa bansang Pilipinas. Okay, ito po ay pansinin nyo po na kapag mayroon po kayong nakikita ng mga heavy equipments like backhoe, bulldozer na nandyan po sa matataas na lugar mga katiits ay iyan po hindi na po yan ibang pangitain kundi pwede po ngang retrieval po yan ng mga naiwan pong mga kayamanan po ni Yamashita sa ating bansa mga katiits. So ganito mga katiits bigyan ko lang po kayo ng medyo kaalaman mga katiits sa mga bunker deposit, sa mga big deposit na mga gold bar na naiwan po sa ating bansa. Ayan mga katiits ay may mga booby trap talaga yan, may mga bomb trap yan, may mga poison yan na kaya linalagyan po nila ng mga ganyan para hindi basta-basta makuha ng ibang tao niyan at ito'y kanilang babalikan pagkatapos paghupa na po ng giyera mga katiits. Kasi nga mga katiits, yan po, maliban na siguro yung mga katiits, mayroon po nakakita po sa mga kuweba, sa mga treasure hunter po natin, minsan mga ilang minsan may mga 50 sa isang gold bar o sa mga hindi ganong karamihan, hindi tulad itong big bunker, hindi tulad itong mga big deposit ay talagang million, hindi lang million, billions na po ang halaga niyan. At yan po ay ang nakakalam lang yan ay mga generals na po
mga Japanese at kasama po yung mga Koreano po at Chinese. Ngayon pansin po mga katiis, ay ngayon po yung mga big rock, mga big boulder markers at big boulder sign po ay sinisira po ngayon at inaalis. Ano ngayon mga boss, kanila nang binibiyak at mukhang ito nga ay retrieval operation mga katiis to. Kasi nga kung bakit inuuna po nila yung mga big boulder markers, big boulder signs mga katiits. Ito po ay kanilang inaalis at binibiyak mga katiits. Siguro para wala nang makita po ng ibang mga treasure hunter natin yung nakakalam po regarding po sa mga big deposit po ng mga treasure items mga katiits. So ngayon po ang ginagawa po nila, kung napapansin po natin, ay yung mga big rock na mayroong mga signs and markers ay kanila na po yung inuuna na alisin mga katiits bago sila sa proper sa pinaka-target mga katiits ng item mga katiits. Ganun po sila kagaling dahil nga sino nga pa naman ang dahil wala ng marka o ito'y nakikita na po ng ating mga katiits o ito po yung nakikita niyo po sa isang lugar sa inyo. Kung napapansin kayo, may mga malalaking bato na may mga talagang man-made at sinasadyang inuukit yung mga signs at mga katid at talagang sadyang hinihiwa po yung malalaking bato at mayroong marka na isang treasure items mga katiits. Pag mga ganyang mga big boulders marker, mga big boulder signs mga katiits ay isang malakihang deposito yan. Yun po yung tinatawag na big bunker deposit mga katiits. So hindi basta-basta yan at yan po ay may mga booby trap, may mga puiso niyan, may bomb trap na talaga yan na pwede sumabog, pwede makapinsala po. Kung sino man po yung nagtatangkang pumasok doon sa pinaglalagyan to mga katiits. So ganito po mga katiits. Kapag nung ito'y kanilang hinukay, kung yung kanilang linagay po yan mga katiits, halimbawa sa bandang east mga katiits, diyan po pagkatapos po nila yan, bago nila yan alisan, pwede nila yan, dati nga napapansin nyo po na mayroong kuiba po na linagyan ni Yamashita at nung pinasabog po kasama po yung mga gumagawa pa ng dinamita noon at talagang si dinamita napakatuso ni Yamashita Tomoyoki. At ang ginawa pa yun po yung sa isang sa isang kuweba mga katiits. So doon po linagay po yung sa isang kuweba yung gold bar at pinasabog po yung entrance. So totally bar down po yung entrance. So talaga namang katakot-takot po na kung pwedeng halimbawa maghukayin po, so grabe po ang kasi halos gumuho po yung mountain po doon sa harapan po ng entrance po kung saan nila dinaan po yung mga gold bar na kanilang tinago mga katiits. So ganito po yung mga katiits. Kung ang entrance po nila na dinaanan ay sa bandang east mga katiits, ang ginagawa po nila ngayon mga katiits, opposite. Doon po sila maghukay. Doon po nila dahan-dahan tapyasan po yung bundok sa bandang west mga katiits. Kasi nga alam nila walang danger at walang bomba at walang pwedeng sumabog doon mga katiits. So ganyan po ngayon ang massive retrieval ng Japanese, ng Korean and Chinese mga katiits. So unti-unti nila yan tinatapyas yung bundok kung saan po yung nandoon yung target mga katiits. So ganyan po galing at mapansin niyo po mga katiits at napakabilis nila mag-retrieve, napakadali na makuha. Mayroon po na hindi gaano magtagal, mayroong 1 month lang, mayroong 2 months. Kasi nga, siyempre yung gagawa pa niya ng kalsada mga katiits na pwedeng access na mabilis pong mai-travel po yung kanilang nakuhang item. So, pagkatapos niya mga katiits, yun na nga, unti-unti nilang kakainin o tapis-tapyasin po yung opposite side. Hindi yan sa entrance kung saan nila linagay, kundi opposite side. Halimbawa,
ang interest nila ay pointing north, doon po sila maghukay po sa south mga katiits. So, minsan nga ay natukoy po yan ng ating mga treasure hunting, yung mga big boulder sign na yan, big boulder markers na yan. At alam nila na tama yung tinatahak nila, yun nga lang, napakadelikado dahil yan ay mga booby trap, may bomb trap mga katiits. Kaya mga katiits, talaga namang ganun po ka galing po yung mga strategy po nila. At kung meron kayo napansin po na nag-operate po sa inyong mga lugar dyan sa bundok, matataas na bundok, patatarik na bundok, at nakikita nyo mayroong mga bulldozer dyan, mayroong backhoe, mayroong mga heavy equipment dyan. Anong ginagawa dyan sa taas? Ano bang klaseng project na nandyan? Bakit nasa pinakabundok po? Anong kinukuha nila dyan? So, alam siya mga katiits, hindi mo natin na sinasabi dito na yun na nga, pwede ngang retrieval po ng big bunker deposit o pagkuha po ng mga malakihang deposito po ng mga gold bar mga katiits na iniwan po ng mga Hapon noon mga katiits. Pagkatapos ng gira, ngayon po yun na yung pagbalik nila. So ngayon po napapansin po natin isang massive retrieval po ng item po sa ating bansang Pilipinas. Ito po ay kung napapansin niyo po na mayroon pong mga ganyang heavy equipment sa inyong lugar, sa matatas na lugar, ay alam niyo na mga katiits, posible pong isang retrieval na po yan mga katiits. At alam niyo mga katiits, kapag yan po ay malapit na yung items na yung mga katiits, posibleng sa gabi yan mag-operate mga katiits. Pwede yan sa gabi nila alisin yung items na hindi nga naman makita ng mga publiko at ng mga tao dyan sa area na yan mga katiits. So mga katiits, maraming salamat po at nabigyan naman po yung nakaalaman regarding po sa mga nag-operate dyan sa mga high-rise mountain, sa mga mataas na bundok, at hindi naman yan dam na naman ang alibay niyan, pero hindi naman talaga makatis, kundi yan ay isang retrieval po ng gold bar o bunker deposit. Okay, maraming salamat po sa mga bago pa lang sa YouTube. Don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po sa aking mga video pang ipapalabas. Muli, maraming salamat. God bless us always, katiits.